Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas! Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Ricky Abuel de la Peña, ang Miss Universe Philippines Lukban 2024 and Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga rin po, and thank you so much for inviting me here once again. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PICAG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kulungan ang bagsak ngayon ng isang drug suspect sa kinasang buy-bust operation ng Valenzuela City Police Station at nakumpiska ang mahigit 100,000 piso na halaga ng hinihinalang marijuana sa Marulas, Valenzuela City. Bunga ito ng tuloy-tuloy na operasyon ng Philippine National Police kontra kriminalidad at iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa bansa. Tinutukan niya ni Patrolwoman Glazen Ann Esperanza. Isang hinihinalang high-value individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng mga kapulisan ng Valenzuela City Police Station sa Barangay Marulas. Arestado ang 25 anyos na lalaki na sangkot sa pagbebenta ng iligal na droga. Matapos magsagawa ng buy-bust operation ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect. Matapos nitong ibenta at iabot sa posher buyer ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang high-grade marijuana o kush, kapalit ng buy-bust money. Tinatayang 114 grams ng hinihinalang high-grade marijuana o kush na may standard drug price na 136,800 pesos. Naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect sa pamamagitan ng inquest proceedings. Patuloy pa rin pinaiigting ng Northern Police District ang kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa buong Kamanava. Alunsunod ito sa programa ng Philippine National Police na sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazen Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Uy, maraming salamat, Police Staff Sergeant Esperanza. Sa patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng pulisya at mamamayan, ay nagkaroon ng kapihan sa barangay, katuwang ang Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS at komunidad, tinalakay sa programa ang pagpapalakas ng peace and order, public safety at community participation. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal Bernadette Camino.
Sa likod ng isang simpleng ngiti ay may batang matagal nang nangangarap na ngumiti ng buong tapang at kumpiyansa. Ang batang si Third na 5 taong gulang mula sa Barangay San Rafael, Donsol ay isinilang na may cleft palate. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng peace and order, public safety at community participation, isinagawa ng mga municipal police stations sa buong probinsya ng Cotabato ang kapehan sa barangay sa iba't ibang barangay, katuwang ang mga barangay officials, barangay peacekeeping action teams o BPATs, purok leaders, community leaders at mga residente. Ang kapihan sa barangay ay isang community engagement initiative ni Police Colonel Ramel B. Huilia, Provincial Director, ang naglalayong higit pang ilapit ang serbisyo ng kapulisan sa mga mamamayan at palakasin ang ugnayan, tiwala at kooperasyon sa pagitan ng PNP at ng komunidad. Ang nasabing aktibidad ay nagsilbing mahalagang venue para sa bukas at makabuluhang dialogo sa pagitan ng kapulisan at ng komunidad. Tinalakay ang iba't ibang usapin tungkol sa peace and order, crime prevention, public safety, anti-illegal drugs campaign, barangay security at iba pang concerns na nangangailangan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan. Kasabay nito, nagkaroon din ng pagkakataon ang kapulisan na maipaliwanag ang kanilang mga programa, polisiya at mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa komunidad. Sa pamamagitan ng regular na pakikipag-ugnayan, mas napapadali ang pagtukoy sa mga problema at mas nagiging maagap ang pagtugon sa mga banta sa peace and order at public safety. Patuloy na isinusulong ng Cotabato Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Ramel B. Huilia, Provincial Director, ang ganitong mga community engagements, activities upang mailapit ang serbisyo ng PNP sa bawat mamamayan at mahikayat ang aktibong pakikilaho ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Sa sama-samang pagkilos ng kapulisan, mga lokal na pamahalaan at mga mamamayan, layunin ng inisyatibong ito na makamit ang isang mas ligtas, mapayapa, nagkakaisa at matatag na Cotabato. Dito sa Cotabato Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Bernadette Himalaya Camino, nag-uulat mula sa Police and News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Camino. Hindi lang seguridad ang hatid ng PNP Sorsogon, kundi ngiti at pag-asa sa isang 5 taong gulang na may cleft palate na tinulungan magpa-opera ng PNP kaagapay ang partner organization kung saan naging matagumpay ang operasyon sa isang ospital sa Lucena City, Quezon. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Angeli Yonzon. Sa likod ng isang simpleng ngiti ay may batang matagal nang nangangarap na ngumiti ng buong tapang at kumpiyansa. Ang batang si Third na 5 taong gulang mula sa Barangay San Rafael, Donsol ay isinilang na may cleft palate. Dahil sa kakulangan sa pinansyal, tila malayo noon ang kanyang pangarap na magkaroon ng operasyon, ngunit hindi ito pinabayaan ng kapulisan. Sa pamamagitan ng RPSP Team San Rafael, masigasig na isinagawa ang koordinasyon upang maiugnay si Third sa Daroni Liang Project Ngiti Foundation, katuwang ang Smile Train Philippines. Sa tulong ng mga katuwang na ahensya at organisasyon na isagawa ng libre at matagumpay ang kanyang operasyon sa St. Anne General Hospital, Lucena City, Quezon. Mula sa pangarap naging realidad ang ngiti ni Third, isang ngiting bunga ng malasakit, pagtutulungan at serbisyong higit pa sa tungkulin. Nagpapasalamat ang kapulisan sa Project Ngiti Foundation, Smile Train Philippines, St. Anne General Hospital, MSWD Donsol, barangay officials ng San Rafael at sa lahat ng naging bahagi ng pagbabagong ito. Dahil para sa kapulisan, ang tunay na serbisyo ay hindi lamang pagprotekta sa buhay, kundi pagtulong upang muling mabuo ang pag-asa at ngiting matagal nang hinihintay. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Angeli Bionson para sa Police News Network, bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Maraming salamat, Police Staff Sergeant Yunson. Nauwi sa engkwentro ang operasyon ng Philippine National Police kontra loose firearms kung saan 3 ang nasawi. Kabilang dito ang isang pulis at 2 sospek. Patrolman Don Brosas sa report. Police officer ang nasawi habang patay rin ang 2 sospek matapos mauwi sa armadong engkwentro ang bypass operation laban sa illegal na benta ng loose firearms sa Pagadian City madaling araw noong Agosto 23. Batay sa spot report ng Police Regional Office 9, dakong alas 12:15 ng madaling araw nang magsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng Pagadian City Police Station sa Purok Malipayon, Barangay Dao, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Pinaunahan ni Police Major Ayman Kusayma Pantaran, Intelligence Officer ng Pagadian CPS, ang operasyon laban sa mga individual na iniulat na sangkot sa iligal na pag-iingat at pagbebenta ng mga hindi lisensyadong baril. Ayon sa paunang ulat, nakahalata umano mga sospek na mga police officer ang kanilang katransaksyon at bigla silang nagpaputok dahilan upang magkaroon ng palitan ng putok. Tinamaan sa itaas na bahagi ng dibdib si Police Major Pantaran at nagtamo rin ng mga tama ng bala ang 2 sospek na kinilala sina alias John at alias Jerry. Agad na isinugod si Police Major Pantaran sa Mendero Medical Center kasama ang 2 sospek. Sa kabila ng isinugawang medical intervention, idineklara siyang patay ng attending physician dakong alas 12:50 ng madaling araw at nasawi rin ang 2 sospek sa insidente. Hiniling din ng Pagadian CPS ang tulong ng Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa masusing pagproseso ng crime scene. Patuloy ang investigasyon upang mabuo ang buong pangyayari at matukoy ang iba pang detalye ng operasyon. Inaasahan ding maglalabas ang Police Regional Office 9 ng karagdagang ulat. Nakikiramay naman ang Philippine National Police sa pamilya at mga kasamahan ni Police Major Ayman Kusayma Pantaran. Mula rito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagsagawa ang Isabela Police Provincial Office ng Basic Life Support Training kung saan nakiisa ang mga miyembro ng Tourist Police Units na may layunin mapalawak ang kaalaman sa wastong pagbibigay ng paunang lunas sa mga aksidente at mga life-saving techniques. Patrolwoman Maria Senyora Agbuya sa report. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan at kakayahan ng mga kapulisan sa pagtugon sa mga emergency, nagsagawa ang Isabela Police Provincial Office ng First Aid and Basic Life Support Training para sa Tourist Police Unit sa IPPO Multipurpose Hall nito lamang ika-24 ng Agosto taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, ang pagbubukas ng naturang pagsasanay. Katuwang sa programa ang mga resource speaker na sina Mr. John Dave Silvestre ng City Disaster Risk Reduction Management Office na nagtalakay tungkol sa first aid at Police Captain Rocky Lloyd Obsimia, team leader ng Isabela Provincial Medical and Dental Team na nagbigay ng lecture hinggil sa cardiopulmonary resuscitation. Layunin ng mga lecture na mapalawak ang kaalaman at mahasa ang kasanayan ng mga kalahok sa wastong pagbibigay ng paunang lunas at pagsasagawa ng mga life-saving techniques upang makapagbigay ng mabilis, tama at epektibong tugon sa mga aksidente. Binigyan din naman ni Police Colonel Bringas ang kahalagahan ng pagiging handa at pagkakaroon ng sapat na kaalaman ng bawat police personnel sa pagtugon sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang pagresponde, sapagkat ang wastong pagkilos sa tamang oras ay maaaring makatulong sa pagliligtas ng buhay. Ang naturang pagsasanay ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Isabela PPO na palakasin ang kahandahan at kakayahan ng mga police personnel tungo sa mas mabilis, mahusay at malasakit na paglilingkod sa mamamayan. Mula rito sa Isabela Police Provincial Office, ako ang iyong tagapagbalita, Patrolwoman Maria Senyora Agbuya. Para sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. Arestado ang isang 45 anyos na lalaki at nakumpiska ang mahigit 300,000 piso na hinihinalang shabu, baril at mga bala sa isinagawang search warrant operation
ng mga otoridad sa Irosin, Sorsogon. Ang pagkakahuli sa drug suspect ay bunga ng walang humpay na operasyon ng Philippine National Police kontra iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa pamayanan. Police Staff Sergeant Angeli Yonzon sa report. Arestado ang isang 45 anyos na lalaki na itinuring na high-value individual matapos ipatupad ang isang search warrant sa Irosin, Sorsogon. Pinangunahan ng Special Operations Unit 5 ng PNP Drug Enforcement Group, katuwang ang Irosin MPS, ang operasyon batay sa search warrant na inisyu ng Regional Trial Court Branch 55 na samsam mula sa suspect ang humigit kumulang 58 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 394,400 pesos, isang kalibre 45 na baril, magazine at 7 bala, gayon din ang iba pang drug paraphernalia. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay sasailalim sa laboratory at ballistic examination. Dinala ang suspect sa ospital para sa medical examination at kasalukuyang nasa kustodiya ng Irosin MPS para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy naman ang kampanya ng Sorsogon Police Provincial Office laban sa iligal na droga at iba pang krimen sa lalawigan ng Sorsogon. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Angeli Bionson para sa Police News Network, Bagong PNP, para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Yonson. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong magpasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network at syempre sa ating guest co-host ngayon na si Miss Ricky Abuel de la Peña, ma'am. Marami pong salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Baka may mga gusto po kayong sabihin o ipaalam sa ating mga manonood, ma'am, mga upcoming events at gusto pong pasalamatan, ma'am. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin muli dito. Iniimbitahan ko po ang mga aspiring models. Magkakaroon po kami ng upcoming modeling workshop this Sunday. I-visit niyo lang po ang page ng Block Modeling School on Facebook and Instagram. And of course, pinapasalamatan at binabati ko po si Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Agustus Alba, the Director for Police Community Relations, PICA-G Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan na tagapaugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. At ako naman po si Miss Ricky Abuel de la Peña, Miss Universe Philippines Lukban 2024 and Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.